Yang gobyerno kulang ang kanilang pagkuha ng mga basura. Mm. Kaya nagkalat yan eh. Ever since yan ang problema. Sabi nila, waste disposal. Ang dapat na i-dispose ninyo ay mga walang iyang mga nakaupo. Yun ang dapat na i-dispose Mm. para mabago ang kalakaran natin dito sa ating bansa. Sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na ang problema sa Metro Manila ay hindi kakulangan sa waste disposal, kundi ang maling pagtatapon ng basura na nagbabara sa mga daluyan ng tubig at nagpapalala ng pagbaha. Nanawagan siya ng disiplina sa tamang segregation at pagtatapon ng basura kasama ang pakikilahok ng mga komunidad. Samantala, nagpapatuloy itong Oplan kontrabaha kabilang ang paglilinis at pagdiklag ng mga drainage systems. Sinusuri rin ng pamahalaan ang pagtatayo ng waste-to-energy plants, rainwater catchment structures at karagdagang pumping stations. Sa Bulacan, natukoy naman itong mga sirang seawall na naglalagay na sa ilang barangay sa panganib ng coastal flooding. Ito pong problema sa basura, Atty. Sal, alam naman po natin na matagal na itong problema. Pero ayon nga po kay Executive Secretary Ralph Recto na ito nga lalo na dito sa Metro Manila ang pangunahing problema sa pagtatapon ng basura. Ito nga maling waste disposal. Yung parang hindi na segregate yung mga basura kung saan siya dapat nakalagay. For example, biodegradable versus non-biodegradable. Kaya po nagkukos ng baha, Atty. Sal. Maganda po ba na with collaboration with the government o mismo sa mga bahay-bahay, Atty. Sal, ay dapat matuto na sila mag-segregate ng basura? Yan. Kahit pa matuto yung mga yan, ang katotohanan niyan, yung gobyerno kulang ang kanilang pagkuha ng mga basura. Kaya nagkalat yan eh. Ever since yan ang problema. Sabi nila, waste disposal. Ang dapat na i-dispose ninyo ay mga walang iyang mga nakaupo. Yun ang dapat na i-dispose para mabago ang kalakaran natin dito sa ating bansa. Puro paulit-ulit lang yan, Sus Maria Jose. Elementarya pa yata ako, naririnig ko na yung problema yan. Sa basura, attorney. Ayan, maraming salamat po, Atty. Sal. Samantala sa iba pang ito pong balik po tayo sa issue ng impeachment. Dahil nananawagan ang tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na huwag mawalan ng tiyaga ang publiko at patuloy na magtiwala sa proseso ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Reginald Tongol, kahit mabagal ang ilang bahagi ng trial, layunin nitong mailabas ang katotohanan at mapag-aralan na maayos ang mga ebidensya. Kasunod ito ng mga haka-haka at hindi beripikadong ulat na umano'y naglalayong sirain ang kredibilidad na impeachment proceedings. Samantala, sinuportahan ng House Prosecution Panel ang panukalang bagong schedule upang mapabilis ang paglalahad ng kanilang mga ebidensya. Ito nga pong paglilipat nga ng schedule, Atty. Sal, ngayon po ay magbabalik po yung Senate Impeachment Court ika-17 na ata na araw, Atty. Sal. At kasunod nga nito or kaugnay nga nito itong paglilipat nga ng schedule sa mula umaga hanggang hapon. Pero most likely magaganap to sa mga susunod pang linggo, Atty. Sal. Hindi, ngayong araw na ito, alas 10 na. Yes po. Hindi ka na mag-aantay ng ilang araw pa. Ngayon na, ipapatupad na nila yan. Alam mo yan. Sabi nila magtiwala sa impeachment. Kung kayo nga, hindi nyo malaman kung anong gagawin nyo. Umaga ba? Hapon, balik sa umaga. Ano ba yan? Ibig sabihin, walang galang na sa inyo. I think you're not using your common sense. Napakadali lamang yan. Sabi nyo, magtiwala sa proseso. Paano magtitiwala ang taong bayan? Nawawala na nga ng sa nakikita nila nangyari. Unang-una, presiding officer. Kung hindi marunong, kumakampi sa prosecution. Mga bagay na hindi dapat mangyari, pinapabayaan niya mangyari. Ito naman prosecution, wala nang ginawa ito, kundi manira. Hindi pinapadaan sa mga testigo niya. Kung hindi mga pasaring, kung ano mga snide remarks, kung ano mga kampanya, hindi niya kinokontempt. Wala tapos sabi mo, tiwala. Sa tingin ko, pati sa inyo, hindi na nagtitiwala pag ganyan kayo ng ganyan. Doon lang nga sa palipat-lipat ninyo
nagkaukus kayo, nagseryosong usapan, merong mga seryosong dahilan, bakit kailangan ng hapon? Ayun, nilipat sa hapon. Wala pang 2 linggo, eto na naman, lipat na naman sa mga kahit anong gawin nyo dyan. Lipat nyo sa umaga sa hapon. Unang-una, wala kang batayan yung mga artikulo, kaya hindi ba sinasabi natin? Kailang article 1 na yan, dapat dinidismiss nyo na yan. Kasi wala nang batayan ng pagdemanda kay Inday Sara. Kaugnay sa isang di umanong irregularidad na findings ng COA. Sinasabi na nga ng COA, ng mga testigo nyo, na hindi naman pinal ang inyong findings na may irregularity kasi pwede pang ma-reverse, pwede pang mapalitan na hindi naman pala. So anong ginagawa natin sa impeachment? Kaya sabi ko nga, kayo mga prosecution, yung palaging kinakantyawan niya si Robin na one-sided, binabago nyo lang eh. Sinasabi niya, ang bobo ni Robin, hindi nyo iniintindi sinasabi niya. Yung unang-una, nung sinabi niya one-sided, kaugnayan, doon sa nagpipresenta kayo ng mga testigo na may mga kaso, mga kasong mga perjury, nagsinungaling, na nung kayo'y pinuna, ang sagot nyo, hindi pa naman final. Hindi pa naman final ang conviction. Kaya ang balik sa kanila ni Robin, bakit kayo? Bakit kayo pinakikialaman ninyo yung ating proseso dito sa Senado? Hindi pa naman convicted yung mga kasama namin, pero gusto ninyo na wag nang bumoto. Yun ang sinasabing one-sidedness, another thing. Ang sinasabi niya pa, kayong mga prosecution, hindi lamang prosecutorial ang inyong tungkulin. Napag-aralan natin sa College of Law yan, mga abogado. Pag nakita nyo, kahit na kayo'y taga-usip, pareho ni Digong ng panahon niya, nakakita siya na mali ang final. Walang ebidensya at nagsisinungaling. Siya mismo ang nagsasagawa ng isang motion para i-dismiss ang kaso. Ngayon na nakita niyo, walang basis ng Article 1. Bakit hindi kayo mag-file ng motion to dismiss? I-file nyo na lang kung final na yung irregularity ng paggastos ng confidential funds. Ang depensa ganun din, pwede rin kayo mag-file ng motion to dismiss. Katunayan, ang impeachment court, on its own, pwede i-dismiss yan. Sui generis kayo. Tsaka, bakit ba kayo naglilitis? Para hanapin kung totoo na nagkasala. Ito nga, sinasabi na nga, hindi pa alam kung nagkasala. Bakit nyo dinidibanda? Ay, naku, talagang. Ayaw ko ba?